Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Andito po muli tayo sa ating Rema Feels Live. At ngayong hapon, ang pag-aaralan po natin ay isa sa mga post ng ating page. Sige po, ang sabi niya po dito ay, "Churches are not planted by angels, but by missionaries of which you and I are part." Sige nga po, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Patuloy o Diyos na inaanyayahan ka namin sa lugar na ito. Hayaan mo na pag-aralan namin ang iyong salita at magrema sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so sabi niya po dito, ito po ay ang Great Commission po natin. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 28, verses 19 hanggang 20. "Kaya humayo kayo, puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." Ang fuel po ng Great Commission, or ito nga po yung isa sa mission po ng ating simbahan, ang magtayo ng mga churches, tama po ba? At ang fuel po nito ay evangelism and discipleship. Ang sabi po niya dito, ang evangelism at discipleship, ito po yung fuel ng church planting po. At we believe that churches plant churches. Hindi po ito individual. Iisa po dapat ang layunin, hindi dapat iba-iba. Sa New Testament, nung in-spread ang Word of God, dun lang po lumabas ang mga churches. Hindi angels ang inutusan ng Lord, kundi tayo. Ikaw, ako, tayong mga disipulo niya. Alam niyo po, sa pagtatayo ng mga simbahan, hindi po ito madali. At ang unang-una na kailangan po natin ay dapat meron po tayong commitment. Dapat committed tayo sa bagay na ito. Hindi po madali ang pagtatayo ng mga simbahan, hindi po madali ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero ang alam ko po, ang sabi niya po dito, kapag ang Diyos ang nag-utos, siya po ang magsusupport. Dapat po tayong mga lingkod ng Diyos, tayong mga disipulo ay punong-puno ng pasensya. Tingnan mo po yung katabi mo. Dapat pagpasensyahan po natin ang mga yan. At sa pag-handle ng tao, hindi po ito madali. Ang sabi pa nga po dito, sa pagtatayo ng mga simbahan, dapat po meron tayong submissive heart. Kahit pastor ka na, may pastor ka pa rin, kaya dapat matuto po tayong magtanong at sumunod. Hindi porke pastor na tayo, yung gusto mo lang ang masusunod. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yan? Ang tanong, yan ba ang sinasabi ng organisasyon natin? At sabi niya po dito, isa pa na dapat po nating tandaan, hindi po tayo dapat madaling sumuko. At kapag napagod ka na, hindi solusyon ng pag-alis sa simbahan. Sabi niya po dito, do not quit. Alam niyo po, ito po yung lagi kong naririnig na turo nung training. Sa training, nung bata pa po ako. Sabi niya po dito, ang Diyos ang magpapalago. Kung pagod ka na sa kingdom, lumapit at magpahinga ka sa kingdom. Ito po yung isa sa mga naririnig ko sa mga pastor po natin. Kasi sabi ko nga po kanina, hindi po madali ang patayo ng mga simbahan. At ang sabi niya po dyan, kapag pagod ka sa kingdom, lumapit at magpahinga ka sa king.
Never naging solusyon ang pag-alis kapag pagod ka na. Actually, ang simbahan po ay hindi sa atin, kundi kay Jesus. Si Jesus po ang nagtayo ng mga simbahan at mga servants lang po tayo na sumusunod sa pagkatawag niya. Isa pang pribilehiyo na pinili tayo ng Diyos at dapat maging faithful tayo sa bagay na to. Sabi pa nga po niya dito sa Matthew chapter 25 verse 14, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong paalis at papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kayahang magnegosyo. Kung matatandaan po natin ang kwentong ito, may isang master na paalis na siya. At ang ginawa po niya, binigyan niya yung bawat servant niya, pinagkatiwalaan niya ng pera. May isa, yung isa po, binigyan niya ng 5,000, yung isa po ay 2,000, at yung huli ay binigyan niya ng 1,000. Pansinin po natin, sabi niya po dito, ang pagbibigay ng master ay hindi according sa kapasidad ng master na magbigay, kundi sa kapasidad ng servant na tatanggap. Alam niyo po, hindi issue dito yung kakayanan ng master na magbigay, kasi mayaman siya, kundi ang kakayanan ng servant na tumanggap ng bagay na ibibigay ng master niya. Alam niyo po, tayo pong lahat, sabi niya po dito, you will give an account to God. Lahat po ng ginagawa po natin dito sa mundo ay ipagbibigay sulit po natin sa Diyos. If you don't use it, you will lose it. Ito po ang parable of talents. Sa parable of talents, makikita po natin yung moral and religious principles. Ang talents po kasi natin ngayon, kung iisipin po natin, andyan yung magaling kumanta, magaling sumayaw, yung iba magaling tumulay sa alambre, and so on. Pero noong unang panahon, ang talents po nila ay currency. Peso, dollar, at noong unang panahon po, ang 1 talent ay equivalent to 3 months ng sweldo. So, kung iisipin po natin sa 5,000 na talents, sobrang laki ng halaga na ipinagkatiwala sa kanila. Tama po ba? At pansinin po natin yung paragraph na to. Sabi niya, sinabi pa ni Jesus. Walang paragraph na ganito ang simula. Ibig sabihin, may mga naunang story. At sa chapter 25 po, parables po ito or kwento na mag-illustrate ng simbahan. Picture po ito ng simbahan at ang mga dapat ginagawa ng mga Kristiyano mula nang umakyat si Jesus sa langit hanggang sa kanyang pagbabalik. At ito po ay reminder na tayong lahat ay magbibigay sulit sa Panginoon. At ang last verse nga po, sabi niya po dito sa Romans chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Paul is a bond servant. Sabi po dito, pansinin niyo po yung verse, yung unang verse na sinulat ni Pablo. Sabi niya, servant muna siya before siya maging apostol. Sabi po dito, we have first to pick up a towel before we grab the title. Second lang po ang pagiging pastor natin. Second lang po ang pagiging evangelist. Second lang po ang pagiging apostol. Ang first ministry ng bawat isa sa atin ay maging servant. Servant first and then pastor. Servant first and then prophet. Servant first and then director. Servant first and then leader. Magkakaproblema po kasi tayo kapag nauuna sa atin ang title, hindi ang pagiging servant. Dapat marunong po tayo, sabi ni John, make wise decisions.
Kasi yung desisyon po natin ngayon ay aanihin po natin bukas. Kung anong magiging desisyon po natin ngayon, ito po ang magiging future po natin. Alam po, naalala ko, ilas ko na lang dito. Meron pong isang kabataan. Kasi meron pong isang post ang Rema Fields. Sabi niya, don't be mad at your pastor. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung ginawa mo before siyang mag-preach. Alam niyo po, merong isang, ang pagiging leader po kasi, sabi ko nga kanina, si Apostol Pablo po ay isang apostol, isa siyang leader, pero before po noon, servant po siya. At pansin po natin sa pagtuturo, hindi po yan yung, halimbawa, magtuturo ka ngayon, ngayon mo lang siya pag-aaralan. Ngayon mo lang itatanong sa Diyos, Lord, ano bang ituturo ko? Halimbawa, sabihin po natin, Sunday ngayon. Hindi pwedeng pagising mo ng Sunday morning, saka mo lang itatanong sa Diyos, Lord, ano ba yung ituturo ko? Hindi po, 1 week preparation po yan. At 1 week pinagpe-pray ng mga pastor po yan. Naalala ko po kasi one time, meron pong isang kabataan na first time niya umattend. Dito po sa Rema Baguio, may mga umaattend na soul win, may mga umaattend na na-invite. At itong tao, itong kabataan po na to ay na-invite siya. Na-invite po siya ng isang kabataan po natin dito. At naalala ko nga one time, hindi ko na po matandaan kung ano yung sermon ko nun. Pero itong kabataan na to ay first time niyang umattend, first time ko siyang ma-meet. At alam niyo po, after no, nagtuloy-tuloy naman siya hanggang sa maka-isang taon siya na okay. Hanggang sa maka-isang taon siyang uma-attend, diretso po yun. Ngayon, binigyan po namin siya ng ministry. Ang ministry po kasi, ang unang ministry po kasi dito sa Baguio ay pag-floor wax. Ngayon, itong kabataan na to, every Saturday nag-floor wax po siya. At kapag wala siyang kasama, syempre, nandun na kailangan medyo may kalakihan din po kasi yung simbahan. Hindi naman ganun kalaki. Pero kung ikaw lang ang mag-floor wax, medyo mapapagod ka. Kaya ang ginawa ko po noon, sinamahan ko siya, tinulungan ko siya mag-floor wax. Tapos habang nag-floor wax po kami, meron po siyang kinukwento sa akin. Ngayon sabi niya, alam niyo po ba, Pastora, nung unang attend ko dito, hindi ko po alam kung natatandaan niyo pa po yung first time na umattend ako. Pero nung time na umattend po ako, hindi po maganda yung pakiramdam ko habang nagtuturo kayo. Sabi ko, ha? Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi maganda yung pakiramdam mo? Kasi lahat po ng sinabi ninyo, parang pinaparinggan niyo po ako. Ngayon alam niyo po, nakikinig lang ako sa kwento niya habang nag-floor wax kami. Nakikinig lang ako dun sa kwento niya na sinasabi niya na hindi po mas maganda yung pakiramdam ko na umattend ako ng simbahan. Kasi halos lahat po ng sinabi niyo sa pulpito, tamang-tama sa akin. At alam niyo po, ang nasa isip ko noon, grabe naman tong pastor na to. Pinapatamaan ako. First time ko nga lang umattend dito, pinapatamaan ako. Alam niyo po, habang nagkukwento siya, natatawa ako. Kasi, ang sabi ko sa kanya, first time mong umattend, tama? Ngayon sabi niya, opo. Before ba kilala na kita? Hindi po. So meaning, hindi kita pinapatamaan. Kasi, first time kong ma-meet ka, hindi ko alam kung ano ginagawa mo sa buhay mo that time. Kasi first time mo ngang magpunta ng simbahan, na-attend ka lang. Napa-attend ka lang nung time na yon. Hindi ka talaga totally member. So, wala akong alam kahit ano sa'yo. Pero alam niyo po, bigla siyang napatulala na, bigla niyang, nung time lang na yon, sa kanya na-realize na oo nga, hindi ako pinaparinggan. At alam niyo po, sabi ko sa kanya, meron kasing binabago ang Diyos sa'yo. Kaya yun yung sermon that time. Kasi may gustong itama ang Diyos sa'yo. Talagang niyo po, sabi niya, unethical po kasi sa ating mga taga-Rema na gamitin ng pulpito para paringgan ng member.
At sabi niya po dito, huwag pong sasama ang loob natin sa pastor kasi sinasabi lang niya kung anong nakalagay sa Bible thousands of years ago. Itinatama ka lang ng Diyos kung nasasaktan ka sa sinasabi ng pastor. At alam po ng mga pastor na dapat, sabi niya po dito, ang pastor kailangan praise in public but correct in private. So, hindi po gagamitin ng pastor po natin ang pulpito para patamaan po tayong lahat. Pero, kung nakakaramdam po tayo na mga ganyang pakiramdam, baka may sinasabi ang Diyos sa atin. Baka may kinokorek ang Diyos sa atin. At dapat willing po tayong magpakorek. Dapat meron pa rin po tayo, kahit mga leaders na po tayo or matataas na tayo sa simbahan, dapat meron pong room for correction sa heart po natin. At yun lang po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, O Diyos. Lord, salamat sa mga bagay na ipinaalala mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, God, na patuloy na mag-sink-in ito sa buhay namin, O God. Hayaan mo na magrema ito sa bawat isa sa amin. At Lord, maisabuhay namin araw-araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, at patuloy na bigyan mo kami ng submissive heart. Patuloy, O God, na sa commitment namin ito, O God, hayaan mo, O Diyos, na makita namin yung resulta ng bawat ginagawa namin. Dahil alam namin, O God, nakasama ka namin, O Diyos. Salamat, Ama, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat. God bless.